there was no Filipino that was executed during the martial law period, even if he was convicted with murder or convicted for a death sentence. Walang Filipino. That's what martial law can be proud about. It was a compassionate society. It was a benevolent leadership. Compassionate society, smiling martial law, yun ang gustong palabasin ng rehimeng militar. Hindi yun ang larawang makikita sa kaso ni Primitivo Mijares. Si Primitivo Mijares ay isang periodista na naging pangunahing propagandista ng rehimeng militar. Anumang oras, kahit walang appointment, pwede siyang pumasok sa opisina ni Marcos. Ganoon siya kalakas. Pero nakaaway ni Mijares si Cocoy Romualdez, ang kapatid ni Imelda Marcos. Nagpasya si Mijares na kumala sa rehimen. Sa Estados Unidos, naglabas siya ng libro na pinamagatang The Conjugal Dictatorship, ang diktadura ng mag-asawa. Dito'y inilabas niya ang paho ng rehimen, pati na ang pambababae ni Marcos. Hindi nagtagal, nawala na lamang at sukat si Mijares. Naging desaparecido. Maraming naniniwala na pinatay siya ng mga ahente ni Marcos sa Estados Unidos. Pero hanggang ngayon, wala pang natatagpo ang bangkay. Mas matindi ang nangyari sa anak niyang si Boyet. May natanggap itong tawag sa telepono na nagsasabing buhay ang ama niya at gusto siyang makausap. Pagkaraan ng mga 2 linggo, natagpuan ang bangkay ni Boyet. He was tortured brutally. Ang mga kuko niya, binunot lahat. Binunot ang kanyang mga kuko. And then 33 ice-pick holes around the body. Ang mga malagim na kasaysayang katulad nito ay hindi lumabas sa media. Mahigpit ang kontrol ng rehimen sa dating tinatawag na freest press in Asia. Ang mga dyaryo at estasyon ng radyo at telebisyon na pinayagang magpatuloy ay pag-aari na ng mga Marcos at Romualdez at ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Walang makalusot na balitang kontra kina Marcos. They always had kept up this pretense that we had a free press. In other words, it wasn't a formal, structured repression of the media. It was just something that you, well, you say, ay, mali pala yun, kasi you find yourself na in jail. Kapalit ng kalayaan sa periodismo at kalayaan sa pagpapahayag ay ipinakalat ang mga slogan tungkol sa bagong lipunan. Sinikil ng rehimen pati ang mga biro at pinarusahan ng sino mang nangahas na gawing katawa-tawa ang anumang aspeto ng bagong lipunan. Ang hindi makuha ng rehimen sa santong paspasan o santong pukpukan ay sinikap nitong makuha sa pa-charming. Mrs. Marcos can be so disarmingly charming, you know. I remember a story by Lino Broca who really hated the guts of Mrs. Marcos. But when they meet in a party, Mrs. Marcos would charm him off his chair. And he would respond in kind and be very gracious to her. And then when she leaves, she would say, bakit ko ba kinuusap yung buruang yun? I remember when he became president, I asked him, now Ferdinand, that you are president, this was in '65, what's my role as your first lady? And he said, you as first lady and mother of the country, he said, while I, Ferdinand, the father, build the house, you make it a home. And so I had to reflect, what makes a home? Love. What is love when made real? Beauty. Then I saw her face. Now I'm a believer. Saw her trace.
Si Imelda Romualdez Marcos ay tinawag na secret weapon ni Marcos nang tumakbo ito sa pagkapresidente. Sa panahon ng martial law, tinawag siyang Iron Butterfly, sapagkat ipinagsama niya sa kanyang katauhan ang ganda ng paru-paro at ang tigas ng asero. Dati, kontento na si Imelda sa pagiging butihing may bahay. When the Bobby Beans affair happened, she then took it upon herself to prove her worth. That, she was someone to contend with. Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Ilang beses ko pa naman sasabihin sa'yo. Si Imelda ay naging gobernador ng Metro Manila at Minister of Human Settlements. Pumirma siya ng mga kasunduan sa China, Union Soviet, Roma, Yugoslavia at Libya. Hindi lamang siya unang ginang. Ang tawag sa kanya ay the other president. Ang kapangyarihan niya ay halos kapantay ng kay Ferdinand Marcos. Naging pamoso si Imelda sa kanyang pagwawaldas ng pera ng bayan. Sa shopping, sa mararangyang handaan. Ayon sa mga kritiko, si Imelda ay may edifice complex. Ito'y sa dahilang nagpatayo siya ng kung ano-anong edipisyo at gusali. Folk Arts Theater, Philippine International Convention Center, Heart Center, Lung Center, Kidney Center, Film Center, Cultural Center. Yung Cultural Center, yun ang parang our monument to the Filipino soul and spirit. Doon natin ilalagay lahat ang kagandahan na that we have upheld, the beautiful and the good and the right that we have upheld and the true that we have upheld as a people through the centuries. Nang ikasal ang anak niyang si Irene, balitang gumasto si Imelda ng $1 million para lamang ipaayos ang simbahan sa Ilocos Norte. Ilang buwan pagkatapos ng kasal, nawasak ang simbahan sa isang lindol. Isang paboritong proyekto ni Imelda ay ang Film Center. Minadali ito para magamit sa Manila International Film Festival o MIFF. I swear, it looked like the slaves building the pyramid. I was so stunned I couldn't move. And you see this whole line of people bringing up toting this huge blocks of marble or whatever. It was, I could hear Pharaoh music. Ayon sa mga ulat na hindi pinayagang lumabas sa media, gumuho ang 2 palapag habang ginagawa ang Film Center. 200 katao ang tinatayang namatay sa insidente, natabunan ng simentong madaling matuyok. Masyadong ulan, basa pa yung semento sa tuktok, nag-collapse yung ceiling at merong nabaon na ilang tao doon. Pero hindi totoo na meron kaming iniwan na patay doon. Yan naman Diyos ang may alam. Miski natin hukayin piece by piece, stone by stone dyan, ni isang buto ng tao wala dyan na iwan. Totoo yan. I will never do that. Ang Manila Film Center ngayon ay isang hungkag at inutil na palasyo. Sinasabing pinagmumultuhan ito. Malapit na itong gibain. Bakit ngayon? Ang dumi-dumi. Walang parang ang traffic, walang order. At tapos pagka nakikita ko pa yung mga bata, yung mga bulag, yung matatanda, naglilimos, wala man lang pumapansin. Anong araw lahat yan, yung matanda man, bata, hindi mo makikita. Doon kasi kukup-kupin ko lahat at lalagyan ko ng home for the aged, home for the orphans, meron akong lahat doon from womb to tomb. Magdadana ng
Sa kanyang ikalawang presidential decree sa ilalim ng batas militar, ipinahayag ni Marcos na ang buong Pilipinas ay isa ng land reform area. Ipamamahagi raw ang lupa sa mga magsasaka. I, Ferdinand E. Marcos, President of the Republic of the Philippines, do hereby decree and order henceforth, from this day on, October 21st, 1972, the emancipation of tenant farmers of the Philippines. Nang magwakas ang batas militar, wala pang 4% ng mga kasama ang naging may-ari ng lupang kanilang sinasaka.